sa ating mga kapitbahay. Maging kayo man po ay malugod na inaanyayahan ng ating Panginoong Yahweh Shaddai na dumalo at makiisa sa gawain. At meron lamang po ang verse na babasahin. Sabi po sa Efeso chapter 4 verse 6. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Amen. Napakaganda po. Amen. Dahil imuuna natin ang panalangin upang tayo samahan ng banal ng Espiritu. Ang banal ng Espiritu at ang ating Panginoong Yahweh Shaddai ay suma sa atin at nangunguna sa ating kalagitnaan. Amen po. At pasimulan po natin ang gawain sa panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, kapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Parang kakahan sa araw-araw. Shaddai, sa gabi nito, patuloy po kami nagpapasalamat sa aming mga buhay. Ang isang umaga kami magising ay napakalaking pribilegyo ng Diyos. At gayon din kami ay naninigluhod, humihingi ng tawad sa aming mga pagkakasala, maging ito man ay sa aming isip, sa salita at lalong-lalo sa buhay. At gayon din, tinataas namin Panginoon ang gawain na ito, magmula sa pasimula hanggang sa katapusan ng gawain, nawa ikaw ang makita at ikaw ang aming mga tagapagmamahal. At dalangin namin ang aming mga kapatid na wala pa sa dako na ito, Panginoon. Ipadala mo ang iyong libo-libong anghel na silang magpaalala na ang oras na ito, Panginoon, ay ang oras ng pakikipagtipad sa iyo. Gayon din, tinataas po namin ang iyong lingkod na gagamitin na magiging daluyan ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Nawa itago mo siya sa iyong banal na likuran, na ang kanyang lahat ng sasambitin ay nawa ay ikaw ang marinig, makita at madama, Panginoon. At samudalangin po namin ang lahat ng magaganap sa gabi nito, Panginoon, ikaw ang manguna. At nawa gayon din ang instrumento na iyong patuloy na ginagamit, Panginoon. Patuloy pa itong pagpalain. Gayon din ang aming mga tinig, O Diyos, nawa ang lahat ng mga awiting inihanda, Panginoon, ay maging masamyong handog sa iyo. Ang lahat ng ito ay samudalangin namin sa pangalan ni Jesucristo, ang aming tagapagligtas. Tawing Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Handa na po bang magpuri ang mga anak ni Yahweh Shaddai? Amen! Amen! At tayo po ay sasamahan at pangunahan ng ating kapatid na si Jay. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, minsan pa natin palakpakan ang ating buhay ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayan. At sa mga oras na ito, ayan, tunay nga na patuloy tayong binibless ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ulan. Amen po. Kasi siguro na dinig ng Diyos yung pagrereklamo natin sa init. Amen? Amen. Lalo na dito sa loob. Ayan. Grabe yung init na pinaparamdam ng ating Yahweh El Shaddai. Ayan. Tunay nga I grow to love
sabi ko nga, anuman ang ating mga kahilingan sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay patuloy na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Amen po? Amen. Sapagkat naniniwala ako na lahat po tayo ay espesyal sa paningin ng ating Yahweh. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya lahat ng espesyal ay patuloy na magpuri. Ko ngayon ay aking natuklasan. Sa iyo pala, Jesus. Sa iyo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Isang pa mga gawa ng Diyos ay kahanga-hanga. Ibig, ikaw ang unang nagmahal. Kaya may dahilan. Ikaw ang dahilan ng aking ako'y nabubuhay. Kasalanan ko, mula sa wala ako'y ginawa mahalaga. Sa buhay mo ngayon. Sa buhay ko ngayon aking natuklasan. Sa iyo pala, Jesus. Sa iyo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Isang pa mga gawa niyo ay kahanga-hanga. Ang agawa ko ito ay nagkahanga-hanga. Amen. Mula sa wala. Mula sa wala ako'y ginawa mahalaga. Sa buhay natin ngayon. Sa buhay ko ngayon aking natuklasan. Sa iyo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Taas ang kamay, siya ang unang umibig. Ikaw ako na umibig, ikaw ako na nagmahal. Ikaw ang dahilan ng aking ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, naging sinapan ng ayaw ko. Ako sa'yo sa paligid mo'y espesyal. Magawa na yung kahanga-hanga. Mga gawa ko'y tunay na kahanga-hanga. Amen, amen, amen. Mula sa wala. Mula sa wala ako'y ginawa mahalaga. Sa buhay mo ngayon. Sa buhay ko ngayon aking natuklasan. Amen. Sa iyo pala, Jesus. Sa iyo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Lahat ng kamay taas, ikaw ang unang umibig. Unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Kaya may dahilan. Ikaw ang dahilan ng aking ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o anuman ako. Ako sa'yo sa paligid mo espesyal. Sa pagkaw, ikaw ang unang umibig. Ikaw ako na umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan ng aking ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o anuman ako. Ako sa'yo sa paligid mo espesyal. Sa pasawalan ko ng katawan, siya ang unang umibig. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan ng aking ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o anuman ako. Ako sa'yo sa paligid mo'y espesyal. Ako'y sa iyo. Sa paligid mo ay espesyal, O Diyos. Sa paligid mo'y espesyal. Ako'y sa iyo. Ako sa'yo sa paligid mo'y espesyal. Sumigaw mga espesyal sa Diyos. Amen, amen. Hallelujah. Ayan, lahat tayo ay espesyal sa Panginoon. Amen po. Amen. Kaya dapat hindi tayo wag natin asamin lahat na nandito. Amen. Ano man yung mga posisyon na yan, wag natin asamin yan. Kasi isa lang tayo sa paningin ng ating Yahweh El Shaddai. Amen po. Amen. Lahat tayo bantay-bantay sa ating Panginoon. Amen. Kaya sa mga oras na ito, patuloy natin itaas ang ating mga kamay. Patuloy tayo magbigay papuri sa ating Yahweh El Shaddai.
Hallelujah. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Tingin ng langit ay anong ganda. Muling sulat sa akin ang
sa mga nagawa namin pagkukulang ng sa Ama. Patuloy kaming linisin na sa gayon maging karapat dapat kami na humarap sa iyo at tawagap ng iyong mga buhay na salita. Patuloy mo rin po i-bless ang maghahayag ng iyong mga buhay na salita sa gabi ito. Patuloy siyang pagpalain, gayon din ang kanyang pamilya, Panginoon. At lahat kami dito, Lord God, sa iyong ubasan, may patuloy niyo rin pong pagpalain. At ang lahat na makarinig ng praise and worship, Lord God, at ang iyong mga buhay na salita ay patuloy niyo rin pong abutin ng iyong makapangyarihang kamay, Panginoon. Patuloy silang abutin, Lord God, nang sa gayon, anuman ang kanilang mga pasan-pasan, anuman ang kanilang mga kabigatan, anuman ang mga sakit at karamdaman, Panginoon, nang dahil sa iyong mga salita, Lord God, sila po ay patuloy na gagaling, Panginoon. At magkakaroon ng kalutasan ang aming mga problema, Lord God. Sa pangalan mo, Jesus, naniniwala kami, Panginoon, na ang katugunan na ipatuloy na sumasa amin sa pagwit kasama ka namin ngayong araw na ito. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Muli po natin papurihan si Yahweh El Shaddai, yung pinakamalakas at pinakamainam. Amen. Glory to God. Ayan, at tayo po yung makakaupo sa presensya ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. At habang umuupo, sino po ang mga pinagpala ni Yahweh? Taas ang mga kamay! Amen. Glory to God. At sino po ang binigyan ng Panginoon ng lakas ng loob para ibahagi ang pagpapala? Amen. Glory to God. Tawagin natin si Sister. Amen. Papurihan po natin si Yahweh El Shaddai. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Magpapasalamat ko lang po muli. Matagal na po kasing hindi ko na dapat to nung bali 1 month na po mahigit. Nakapanganak na yung manugang ko. Bali, normal siya. Salamat sa Diyos dahil hindi siya na muntik na siyang cesarean. Pero sa tulong ni Yahweh, sa pagdadasal din namin, paghingi ng tulong sa Kanya, nakapanganak siya ng maayos. Tapos, yung anak kong isa, nakabalik na rin sa trabaho niya. Kaya Lord, salamat po sa lahat dahil hindi mo kami pinabayaan. At ginagabayan mo po sa araw-araw ang aking mga mahal sa buhay. At anuman pong dumarating na mga pagsubok sa buhay namin, nariyan ka lagi. Salamat po, Panginoon. Amen. Papurihan po si Yahweh. Sabi po ni Sister, no, yung isang buwan na raw po yung nakalipas bago niya na ipatotoo. Amen po. Kung tutusin po, dapat po sa bawat araw po ng ating buhay, hindi po tayo dapat nawawalan ng ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen. Dahil ang isang umagang tayo ay magising ay napakalaking pribilehiyo na po na ating maipagpapasalamat kay Yahweh. Amen po. At sabi nga po ng Panginoon, do not worry about anything. Instead, pray for everything. Amen. At sa pamamagitan ng kanilang pananalangin, bagamat muntik ng masiis yung kanyang ay sa pamamagitan ng panalangin, dininig ng Diyos at normal delivery. Amen. Muli po natin purihin si Yahweh El Shaddai. At meron pa po bang nais magbahagi? Amen. Tawagin po natin si Sister. Meron po siyang gustong ibahagi. Amen. Glory to God. Palakpakan po si Yahweh El Shaddai. Good evening po mga ka-sister, kay Yahweh El Shaddai. Heto na naman ulit at magpapatotoo sa inyo. Ang patotoo ko lang po ay yung nalulok sa kumari ko po kay Sister Mirna. Kasi siya na po yung makita akin dito sa Estadal. Totoo lang, kwento ko nga po yung simbahan namin dinadaan-daanan ko lang. Nung natira ako sa kanila sa Malagos, nagkaroon kami ng iba, nagkaroon kami ng gawain, alam niyo yan, at kayong kumakanta doon. Kaya lang, nagkaroon ng siguro blessing para sa mga anak ko, nabigyan sila ng sariling bahay. So ngayon hindi na kaya ni Mari yung para magbili, ang dami rin maging problema. Pero si Lord hindi naman binigay sa
gawain na yun. Amen. Kaya lang, nasa tao rin minsan sa sariling gawain din. Parang nasira eh. Diba dati katagado siya. May sarili siyang chart na siguro baka doon siya magkaroon ng gawain sa Bulacan. Nasa Bulacan na ngayon kasi si Mare. Ngayon, kaya nga ako nalalayo na, nasa Navotas ako. Pero ganun pa man, pag minesit ako ni Sister Delo, umaakit na ako sa inyo. Amen. Kala nyo lang, matibay ako, pero ang totoo, nasasaktan din ako kasi Amen. yung mga ka-sister na, kayo natutuwa ko kasi nakilala ko kayo dahil kay Sister Mirna. Lahat ng pamana, nakilala ko kayo dahil kay Sister Mirna. Kay Sister Linda, doon sa Sawata, nadadayo ko sa anniversary, lahat napupuntahan ko kapag ini-invite nila ako. Pero ngayon, siguro kung loloobin ni Lord, kung sakaling sa mga anniversary, invite ako, at yung prayer ko sa mga apo ko, aatin na aatin pa rin ako kasi parang dito na rin ako nilapit kay Yahweh kaya minsan pag hindi ako nakaka-attend, sabi ko nga parang nakita kulang ko sa buhay Amen. ko. Praise God. Tapos ang nangyari pa, na-influencehan ako ng mga bad spirit, nagiging maldita ako. Praise God. Nagiging makita ko. Totoo lang, talagang stariray din ako eh. Maldita ako. Kalaano ako. Pero mula nung naging nalapit ako sa kanya, ang ano ko po eh, parang nangangaral na nga ako sa ibang tao eh. Sinasabi ko kung anong meaning ni Yahweh sa dahil ko ano eh. Katoliko rin din siya kako siya, hindi siya ano. May simbahan din sila, may poon din sila. At minsan nagpapaliwanag din ako sa kanila kung ano ang nararapat na sige, ibigay nyo na lang kay Lord ang lahat niyan. Ang Amen. lungkot kasi wala na nga si Mare, si Sister Mirna. Tuluyan na siyang napalayo sa ano. Pero alam ko, tatawagin din siya at aatin din siya sa Ambel kung sa kasali. Sabi nga namin, kung gusto mo mati sa Ambel, umuwi ka sa amin sa Navotas, ganun din naman ang sabi ng anak niya. Umuwi ka sa Navotas at kung gusto mo umating ka sa loob ng simbahan para hindi ka naman mapalayo ng may. Pero hahanap daw siya ng ano ng Elsadan. Yun lang ang ipatotoo ko kasi Amen. Glory to God. Yahweh El Shaddai, kayo na po ang bahala sa lahat ng mga bumubuo ng mga gawain ito at higit sa lahat para sa aking pamilya at kay Mama. In Jesus' name, Amen. Amen. Glory to God. Yan, salamat sa Panginoon. Ayan, sa sharing ng sister, no? Base po sa kanyang ibinahagi, no? Siya raw po ay nalulungkot. Amen. Maging tayo man pong mananampalataya, dumadaan po tayo sa mga pagkakataon na minsan, tayo mismo, tinatanong natin ang ating sarili kung bakit nangyayari sa atin ang mga ganong klase ng pagsubok. At naniniwala din po ako na maging yun man po ay ipinahihintulot ng Diyos, hindi para tayo ay subukin, kundi para tayo ay patatagin. Amen? At kung saan man pong dako tayo maparoon, kung saan man pong may gawain, lagi pong sinasabi ng Panginoon, welcome po tayo kahit saan po. Amen po. Dahil naniniwala po ako, saan mang dako merong gawain at nais natin umaten, welcome po tayo dahil ganun din naman po, iisang Diyos lang po ang ating sinasamba. Iisang Diyos na buhay, walang iba kundi si Yahweh El Shaddai. Amen po. At sabi nga po, somewhere in the Bible, sa Mateo, nabasa ko no, yung tungkol po sa kalungkutan. Sabi ng Panginoon, kapag nalulungkot daw tayo, lumapit lang tayo sa Panginoon. Tsak yun, kailanman walang lingkod ng Diyos na pinabayaan. Amen? Kaya dahil dyan, mauli po natin papurihan si Yahweh El Shaddai. At naniniwala po ako na tayo pong lahat ay handa ng makinig ng mga banal na salita na magiging daluyan ng pag-ibig, pagpapala, kagalingan, kalakasan, at katagumpayan. Amen po. Tayo pong lahat ay makakatayo na
At ang gagamitin po ng ating Yahweh Shaddai na daluin ng mga pagpapala, tanda at himala, walang iba kundi ang ating kapatid, ka-prayer partner, Brother Boyd Kaisa.
Diyos na hindi nagbabago, Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin, Diyos na patuloy na nagbibigay pag-asa sa taong nawawalan ng pag-asa. Muli sa gabi nito, O Diyos, patuloy ka namin pinupuri, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, O Diyos, ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, kailanman ay hindi nagbabago. Patuloy kang tumutunghay sa amin. Patuloy kang nagbibigay gawain. Ano man po ang aming madaanan ng problema at pagsubok sa buhay, nariyan ka lang sa aming tabi. Handa kang makinig sa pagtawag namin sa iyo. Kaya sa gabi nito, Diyos, tinatawagan namin ang iyong banal na Espiritu na kung saan ay siyang manguna sa bawat isa sa amin sa gabi nito, sapagkat ikaw, O Diyos, ang nagyaya sa iyong bayan upang pakinggan ang iyong salita na magbibigay buhay sa gabi ito. Kaya naman, O Diyos, dalangin ko na patuloy mo pong kubiran ng iyong kabanal-banalang dugo ang lingkod mong itong sinugo upang hindi mag-isip ng espiritu ng kadiliman ang mga salitang magbibigay buhay sa bawat isa sa amin. Kaya, O Diyos, dalangin ko sa gabi ito naway maging tagumpay ang aming pakikinig, sapagkat ikaw ang Diyos na aming sinadya sa lugar nito. Ikaw rin ang may karapatan magpala ng aming buhay. Kaya, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon.
natin si Yahweh Shaddai. Purihin natin ang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Yung malakas na papuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, glory to God. So, mga brothers and sisters in Christ, una sa lahat, isang mabagiyayang gabi po sa inyo. Ako naman ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat muli nakarating dito sa inyo. Almost 8 years, iniwanan ko ang Kalmana. At sa biyaya ng Diyos, nakabalik muli ako sa Kalmana. Alam niyo po, sa totoo lang, ang Diyos napakabuti sa buhay natin. Nung ako ay na-transfer sa Quezon City, ang sabi ng aking head doon, Brother Boy, yung resume mo, isubmit mo na sa Amorsolo. Alam niyo po ang sagot ko. Sabi ko, Sir, Amorsolo preacher at diocesan preacher, iisa lang po. Iisa lang. Dahil iisa lang na salita ng Diyos ang aming pinapangaral. Ang sabi sa akin, ikaw talaga pag dumating ang pagkakataon, tinatanggihan mo. Sabi ko, kung ang Diyos ang tumawag sa akin, Diyos din ang may karapatan mag-promote sa akin. Amen! Hindi tao. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikakabuhay ng sanlibutan ay ang aking ilaman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang aking laman, ang tunay na pagkain at ang aking dugo, ang tunay na inumin. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako. Ang kapatid, kapananampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Yung malakas na papuri sa ating Panginoon, purihin natin ang Yahweh at Adon. Yes, thank you Lord, thank you Jesus. So mga kapatid ko kay Kristo, sige po, umupo na po tayo. At sa pag-upo po natin, i-focus po natin ang ating pandinig sa salita ng Diyos na ating pagnilayan. Mga kapatid ko kay Kristo, ang ebanghilyong ito po ay maririnig ninyo sa Sunday pag kayo magsimba. Pero kami pong mga lingkod ng Diyos, kami tagapaghayag ng salita ng Diyos, wala po kaming karapatan na ipahayag namin sa inyo ito o tawag nito, ituro sa inyo. Sapagkat itong ebanghilyong ito po ang doktrina ng simbahan Katoliko. Kaya ang sabi noon ng ating servant leader nung kami nag-aaral noon sa Amorsolo, yung mga year 1999, 1998, na pagdating sa ebanghilyong itong doktrina ng simbahan, ay wala tayong karapatan na ipangaral, ihayag o ituro sa mga tao. Kundi may karapatan lang ito yung ating mga mahal na pare. So, mga kapatid, ang sabi doon sa verse 51, ako ang pagkain bumaba mula sa langit. So, ang pag-uusapan po natin, pagkain, tinapay ng buhay.
So sabi po doon sa book of Matthew chapter 4, verse 4, ang sabi doon, ngunit sinabi ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ulitin ko po. Sinabi ni Jesus, ngunit nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ibig sabihin, pag tinapay, iniinom o kinakain? Yes. Hindi lamang sa tinapay o sa pagkain ng tinapay nabubuhay ang tao, kundi doon sa mga salitang every Friday naririnig niyo sa lugar dito. Yung salitang iyon, ang tunay na pagkain na ibinibigay ng Diyos every Friday sa dakong ito. Kaya mga kapatid ko, una, sa atin, tanong ko, ilang beses pa natin pinapakain ang ating katawan? Sabi ni Sister Mordante, tama. Di ba? May mga tao, pagdating ng umaga, alas 6, nakain. Isa. Pagdating ng alas 10, nakain. Dalawa. Pagdating ng alas 12, nakain ulit. Ilan na? Pagdating ng alas 3, nakain o hindi? Pangilan na? Pagdating ng alas 6, anong ginagawa? Yes, kumakain. Di ilang beses kumain ng tao? 5. Mayroon pa dyan na kung saan, mayroon pa dyan mga paano tawag ito, chichirya, yung mga pa. Oo. Kung minsan, pag nakakita ng puto, ay, ang sarap dito, bili, kain ng puto. So, mga kapatid ko, ang tao, kapag bastante ang kain, ano sa palagay ninyo? Mahina ang katawan o malakas ang katawan? Yes. Bakit? Bakit malakas? Dahil busog. Busog. Kapag ang tao ay busog, ang lakas niya. Malakas ang kanyang pisikal, malakas ang kanyang pagkilos, hindi lang malakas, masaya. Bakit? Kasi busog. Ngunit, ang sinabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay o kaya hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao. Ngunit, sabi doon, kundi nabubuhay siya sa bawat salita ng Diyos. Kung ang physical natin, pinapakain natin within 1 day ng 5 times, ang ating physical, pinapakain ba natin ng 5 times sa mga hapon? Sino nakakaalam? Tandaan natin, kung minsan may mga tao, sa loob ng 1 linggo, yung kanyang physical o kanyang spiritual o kanyang katawan, minsan sa loob ng 1 linggo, 1 bisis lang niya pakainin ng salita ng Diyos. Kung minsan nga, mapapansin mo sa 1 linggo, o sabihin na natin, 2 o 3 bisis pinapakain ng salita ng Diyos. Pero, open your mind. Yung 5 bisis natin pakainin ng ating pisikal ng
natural na pagkain, iba malakas tayo. Pero pagdating po sa ating pong spiritual na pagkain doon sa pakikinig ng salita ng Diyos, kapatid, minsan, pag inanyayahan ka na, sis, magawain tayo, tara na, punta tayo. Ay, naku, sister, sige, mauna ka na, susunod na ako, kasi mayroon pa akong asikasuhin. Pero tandaan natin, mga kapatid ko kay Kristo, kung ang katawan mo, 5 bisis mo pinapakain sa maghapon, kung ang physical mo, 2 bisis mo pinakain sa loob ng 1 linggo o 3 bisis, pero tandaan natin, dahil sa salita ng Diyos, hindi kayang talunin ng physical na pagkain ang salita ng Diyos na ibinigay sa buhay mo, sapagkat ang salita ang gabay at patnubay sa ating pananampalataya. Amen po. Kaya mga brothers and sisters in Christ, kung minsan, kapag ang ating physical ay gutom, mahina ang ating pananampalataya. Mahina. Kung minsan, kapag sa atin na lang okay, minsan, pag ikaw ay gutom, may gana ka bang magtrabaho o wala? O bakit? Yes. Sa ating physical. Kaya ano ang sabi sa ating ebanghelyo? Sabi ni Jesus, ako ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumain sa aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Amen! Kaya kapatid ko kay Kristo, sa maliit nating pananampalataya, once na tinanggap mo ang salita ng Diyos at lagi mong pinapakain ang iyong espiritual na buhay, tandaan natin, yung maliit mong pananampalataya niyan ay magkaroon yan ng lakas, tatag, tibay at pananalig. Ano man mga pagsubok dumating sa buhay mo, kayang-kaya mong harapin. Why? Ang salita ng Diyos ang gabay at patnubay mo sa iyo. Amen po? Amen. Kaya, mga kapatid ko kay Kristo, makikita po natin, kapag ang isang tao ay punong-puno ng pagkain ng salita ng Diyos, alam niyo po, masipag umatin sa gawa. At hindi lang yun, hindi siya natatalo ng mga pagsubok. Hindi siya natatalo ng mga paninira. Hindi siya natatalo sa mga bagay na kung saan sa mundong ito. Bakit? Dahil malakas ang pananalig niya na ang salita ang siyang tunay na pagkain ng ating kaluluwa. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, sa ating buhay po, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, na kung saan sa 8 taon kong iniwan ang Kalmana at nung ako'y nalipat sa Quezon City after 2 years, na-promote po ako. Hindi ako nag-alusan. Kaya yung promosyon na yun, hindi na pinagtatanggi-tanggi ko. Alam niyo po, ang sabi ng aking monitoring head, ikaw, brother boy, ang pagkakataon na dumarating sa iyo, tinatanggihan. Kaya ang sagot ko, sir, tama na ako sa ganito. Yung Amor Solo, pag pumunta kami kung saan dala niya salita ng Diyos. Kaming mga PHCC preacher, pag pumunta kami kung saan dala namin salita ng Diyos. Anong kinaiba doon? Kaya lang, ang kinaiba doon, ang sabi ng mga ibang elder, yung mga PHCC preacher ay mga lokal. Ang Amor Solo preacher ay mga original. So, sabi ko, yes. So, alam niyo mga brothers and sisters in Christ, dahil naniniwala ako sa salita ng Diyos na ating kinakain everyday, sa tuwing makarinig tayo
sa banal na Santa Misa kapag naghumili ang pari sa pamamagitan ng salita ng Diyos, naniniwala ako, ang bawat salitang napapakinggan natin at inilalagay natin sa ating puso, nilalagay natin sa ating isipan at ating pinagninilayan, ang salitang iyan ang magtatagumpay sa pangarap mo sa buhay. Amen. Kaya mga brothers and sisters in Christ, after 1 month, nagulat ako. Sabi sa akin, Salvador Gahisan, sabi sa radyo, your must be report in Amorsol. Sabi ko, ala, ay pagdating ko sa Amorsolo, nakita ko yung aking pangalan, destino ako sa Tarlac. Sabi ko, ala, sabi ko, Lord, ito na ba? Pero hindi ako masaya. Hindi. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako masaya. Tapos mayroon akong narinig. Bakit si Salvador Gahisan ang i-assign sa Tarlac? Ay walang pinag-aralan yan eh. Ay sabi ko, ay salamat. Abay kinabukasan, hindi ko na narinig sa radyo. Sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, tunay nga, ikaw ang Diyos na tumawag sa akin. Ala ay after 7 days, abay ito na naman. Sabi ng aking kabady-bady, kailan kinuha na sa ni Lord. Bro, oh, congrats. Ala, sabi, bakit? Sabi niya, ma-assign ka ng Tugigaraw. Oh, imbis na malapit, nakalayo tuloy. O sino dito ang mga Ilocano, Tugigaraw, talaga, Tugigaraw, wala. Napakainit pala ang Tugigaraw, malugar. Ay, napakainit. Sabi sa akin ang deployment, sabi ni Brother Vargas, o Brother Boy, kumuha ka ng kasama mo. Bali, 6 kayo pupunta ng Tugigaraw. Ikaw ang mamumuno sa kanila. Sabi ko, Sir, bakit naman? O, magre-reklamo ka na naman. Sabi ko, hindi lang po. So, mga brothers and sisters in Christ, bakit ang tao na tunay na naglilingkod sa Diyos na walang pag-aalinlangan dahil ang lagi niyang pinanghahawakan sa kanyang buhay paglilingkod, walang iba ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, kapatid, hindi ka makaranas ng kagutuman. Koreksyon ha, hindi ka makaranas ng kagutuman. Bakit? Ito, pakinggan niyong mabuti. Sapagkat ang salita ng Diyos, sabi sa banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ang tunay at totoo. Pag ito ay ating pinanaligan na walang pag-aalinlangan, ang salita ng Diyos ang totoo sa iyong mga prayer requests. Kaya mga kapatid ko, sa pag-assign ko po sa Tugigaraw, pagdating ko doon, ang nakita ko po doon na Amor Solo Preacher ay si Brother Remy Cobos. Tapos, mayroon kaming kuwan niya ni Brother Remy Cobos. Nung ako na-assign noon sa bangko, sa Angle na yan, 25,000 akong namumuno sa bangko na yan. Nagkaroon kami ng hindi magandang argumento ni Brother Remy Cobos. Tapos, dinuro-duro niya ako. Sabi ko, Sir, wala akong kamalian. Sabi, bakit ayaw mo akong bigyan ng bangko? Ay tinatanong ko, Sir, yung pinutusan ng preacher kung sino ang nakutos na kumuha ng bangko. Ang sagot sa akin, Amor Solo Preacher. Sir, kilala kita, Amor Solo Preacher ka. Kilala kita. Sabi niya, ay tinuro na. Sabi ko, Sir, huwag ganyan. Tapos, ang problema, nung inutusan mo, hindi ka kilala. Maya-maya, dumating yung aking monitoring hit. Inakbayan ako, sabi niya, balikan ako sa, ano mo. Tapos kinausap na niya, brother niya. Pagdating ng time, nandun to Tugigaraw siyang natatnan ko.
Tingnan mo ang ginagawa ng Diyos. Ha? Pagdating doon, sabi sa, sabi niya, yung wapo palang preacher na Manila, ang kasama ko dito. Ay di, pag-bless ko, inakap ko siya. Sabi ko siya, ayaw pumayag ng Diyos na magkahiwalay tayo. Sabi ko sa kanya. Sabi, okay. So, sabi ko sa inyo, after ng 3 months, tinawag ako, sabi niya, Brother Boyalita, Sir, bakit? Pumunta ka ng Ilagan, Isabela. Magdala ka ng 3 tao. Doon ka destino sa Ilagan. Sabi ko, Sir, sige. Punta ko ng Ilagan, Isabela. After 1 month, tumawag ang Isabela. Sabi sa akin, Brother Boy, iwanan mo ang 2 tao dyan. Pumunta ka rito sa Isabela. Sabi ko, ano ba ito? Hindi, siyempre, no choice ako sunod. Kasi, utos ng Panginoon. Pagdating doon, ito. Sabi niya, sige, stay ka muna dito. Tapos, after ng 4 months, ito na naman. Sabi niya, pumunta ka na Nueva Vizcaya. Hawakan mo ang lugar na yan na 3 province yan. Vizcaya, Ifugao, at Quirino. Sabi niya, o 2 lang tayo pumunta doon. Sabi ko, Sir, may preacher ba doon? Sabi niya, mayroon. Yung 2 preacher doon, pauwiin mo dito sa Isabela. Hindi ganun, sa madaling sabi. So, mga brothers and sisters in Christ, bilang lingkod ng Diyos, no comments tayo. Wala tayong angal. Bakit? Kahit sa maliit na pananampalataya natin at may tiwala tayo sa Diyos, na ang salitang dala-dala mo, ang siyang gabay mo at patumbay sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ano man ang ginagawa mo, ang salita, kaagapay niyan sa lahat ng bagay. Hindi na papataya. Kaya, sabi ko nga, pagdating sa bagay na yan, sabi ko, dumating ang time, uwian kami noon, uwian. Tapos pag uwi namin kasi anniversary, after ng anniversary, balik na naman. Tapos sabi ko, kailan kaya matapos? Pero sa madalit sabi, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang nakakaalam ng ating laman at puso. At tandaan natin, once na tayo kapatid ay punong-puno ng pagkain ng salita ng Diyos, wala ng bagay na hahadlang sa iyo. Wala ng bagay na ayaw mo. Wala ng bagay na hindi ko kaya yan. Kung tayo'y punong-puno ng salita ng Diyos, na yan ang kinakain natin sa tuwing tayo makikinig ng fellowship nito, tandaan natin, wala ng bagay na hindi mo kayang gawin. Bakit? Dahil punong-puno ka na, busog ka na sa pagkain ng salita ng Diyos. Ngayon mga brothers and sisters in Christ, ang mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos sa loob ng 1 linggo, 1 bisis, kaya napakahina ang kanyang pananampalataya. Pag once na mayroon siyang makita o marinig sa kanyang kapwa, nagkakaroon kagad siya ng pinanakit. Bakit? Kasi kulang sa pagkain ng salita ng Diyos. Malagya ang kanyang pananampalataya. Kaya kung minsan, ang manggagawa kapag nagkaroon ng ganung bagay, nagkaroon siya ng heart feeling o kaya nagkakaroon siya ng inggit, nagkakaroon siya ng silos, kaya kung minsan, hindi siya makapaglingkod ng tama. Bakit? Dahil sa maliit niyang pananampalataya, hindi pa niya napapakain ng maayos. Kaya siya ay mahina. Kaya ano ang nangyari kung minsan umaalis na sa kanyang tungkulin. Pero tandaan natin mga brothers, mga sisters in Christ, once na ikaw ay busog at punong-puno ng pagkain ang iyong pisikal na katawan, walang bagay na mahirap sa'yo. Lahat kaya mong gawin. Bakit?
ang isip mo at puso mo nakakunik na kay Yahweh. Amen. Kaya tanda ng mga pagpapala, tanda natin po. After nung ako'y umuwi, galing ako ng Tugigaraw, Ilagan City, Isabela, Nueva Vizcaya. After 1 month, tinapon na naman ako sa Sorsogon. After 1 year and 2 months ako sa Sorsogon, pag-uwi ko, ang sabi ng deployment, Mr. Gahisan, gusto mo bumalik sa pinanggalingan mo? Ay, ma'am, sabi ko, huwag muna. Bakit? Ay, bigay mo muna sa iba. Sabi ko, medyo, tawag nito, medyo hirap ako doon kasi ang lalayo, ang lalakad. Sige, sabi niya, walang problema. Tapos, okay, bumaba ka doon, tingnan mo yung pangalan mo. Kung makita ko yung pangalan ko, Allah, Salvador Gahisan, Asal, Masbate. Ano yung masaya po? Masaya. Sa totoo lang, masaya. Bakit? Isipin mo, sa dinami-daming mga lingkod ng Diyos na tinawag, hinirang sa karamihan, bakit ikaw ba? Ibig sabihin, ang Diyos na tumawag sa iyo, sa paglilingkod natin, tandaan natin, sa inyong pagdalo na yan, sa inyong sa panawagan ng Diyos, tumukon kayo. Alam nyo, may purpose ang Diyos dyan. Amen. Hindi yan biro. Mahalaga yan sa Panginoon. Kaya anong kanta ng mga choir kanina? Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang dahilan. Kaya ang sabi doon, mga gawa mo'y kahanga-hanga. Bakit? Sino ka ba para piliin ka ng Diyos? Sino tayo sa harapan ng Diyos? Pero pinakamahalaga tayo sa harapan ng Diyos dahil every Friday nandito kayo. Sinong kinakatagpo ninyo? Hindi preacher, hindi coordinator. Kinatagpo ninyo ang Diyos na may-ari ng buhay. Kaya mga kapatid ko, tandaan natin. Kaya kanina nga, ako'y paparinig. Sabi ko, Lord, saan ba banda yun? Pero alam ko sa lugar ni Paring Baldobi yun. Kilala ba ninyo si Baldobi? Si Joe Baldobi? Yes. Naging kabati-bati ko yan doon sa yung pamilya ng ko nung buhay pa yun. Sabi ko nga, Lord, matatukuan ko kaya yun? Kasi sabi siya, nakapunta din. Pero tingnan mo, eh, pag ano ko lang kayo, kasi nakarating ako diyang kay brother mo, Bradalis, nung mamatay yung kanyang mother. Galing akong Tagaytay. Galing kami Tagaytay noon. Tapos, sabi ni Brother Warren at saka ni Brother Itzasam, Brother Renato Bulante, sabi niya, bro, pwede tayo dumaan doon na Brother Noel. Ako, sige. Sabi ko, ito. Ang problema, sabi ko, may paradahan tayo. At tinawagan ni Brother Warren yung tatay ni, yung biyanan ni Brother Is, yung lalaki. Ay hinintay kami doon sa labas. Pagdating, sabi sa akin, Brad, hindi ka magparada. Parada ako doon. Yun na, ang sabi sa akin kasi, nakarating kina Brother Noel. Basta tandaan mo lang yun. Ay kaya ako'y pagdating kanina, sabi ko, ito na yun. Pagkaliw ko, dinidiritso ko to siguro. Hindi rin. Sabi ako'y balik eh. Nakatingin sa akin yung alin na nagtitinda doon sa bilat. Tapos, balik mo naman ako. Sabi ko, saan kayo? Lord, saan ba yun? Kasi, naalala ko, balik ako doon sa tinagtingan ko. Tapos, lakad ako. Ang lakad. Itong kalye nito, sinisilip ko, ito kaya yun. Ay, habang naglalakad ako pa rin, nakita ko yung basketball court. Ay, sabi ko dito. Kaya, tingnan mo po, ang ating pinaglilingkuran, hindi ho papayag na hindi ka magtagumpay. Gayon din yan po. Sa lagi kang kumakain ng salita ng Diyos, si El Shaddai, hindi yan papayag
na anuman ang iyong pinapangarap sa buhay, anuman ang minumiti mo, anuman ang pinaplano mo, hindi papayag si Yahweh sa dahil na hindi ka magtagumpay. Magtatagumpay ka. Kaya mga kapatid ko, after nung ako'y ma-assign sa Masbate 2 times, halos ayaw ako bitawan ng council. Sabi ko, uwi mo na ako. Dahil doon sa Masbate, doon ako pinagpala. Doon ako na-assign sa Masbate na nakabili ako ng sasakyan. Ayaw nila akong bitawan. After that, nung makauwi ako, 3 weeks, sabi sa akin ng deployment, Mr. Kaisan, punta ka ng Palawan. Sabi ko, sir, pwede ba? Dito muna ako. Sige, ayaw mo ng Palawan, punta ka ng Pangasinan. No choice, punta ng Pangasinan. 6 months, umuwi ako. Pag uwi ko, balik ka ng Baguio. Ikot ko yan, ikot. Tapos kahulilohan, bago mag-pandemic, nandun ako sa Palawan. Kaya mga brothers and sisters in Christ, once na tayo ay hindi nagreklamo sa panawagan ng Diyos, tulad balikan ko, yung maliit nating pananampalataya, kapag ang salita ay lagi mong kinakain, tinatanggap sa buhay mo, ang maliit na pananampalataya na yan, kapatid, kailanman hindi yan matatalo ng mabibigat na pagsubok na kung saan mga problema, karamdaman sa buhay mo, ang pananampalatayang maliit na yan, ang siyang magbigay tagumpay sa atin. Kaya, mga kapatid ko, hintay, magtatanong ako sa inyo, kamusta sa ang buhay ninyo sa paligid? Masaya kayo? Walang gawain? Ako po, nung dumating ang pandemic, nag-lockdown. Di ba ang lockdown March, ano yun? Anong pizza? 2019, ano? So, naka-schedule yung aking sister wife na darating doon sa Palawan ng March 28 ay nag-lockdown. Alam niyo po, nag-iisa ako sa office ng Puerto Princesa. May lockdown doon pero may gawain. Kaya lang, yung tao sa loob ng simbahan ang lalayo ng pagitan. Ako, hindi ako pwedeng magsakay ng mga tao. Kundi pag ako napunta sa gawain, nag-iisa ako. May service sa... Di, pagdating, Martes yun, nag-talk ako sa katedral. Pag uwi ko sa office, sabi ko, teka, ako'y kumain. Naalala ko yung kinabukasan. May anniversary doon sa Los Biminda. Kala ko nga, Luzon, Visayas at Mindanao eh. Los Biminda. Alam nyo, from office to gawain is 35 kilometers. Lapit, no? Lapit. So, okay. Ngayon, sabi ko, nakahiga ako sa akin. Higaan. Sabi ko, alam, titingnan ko nga kung ano ang mensahe ng Panginoon sa lugar niyo. Ay sa katamaran ko, hindi ako bumangon. Alam ko yung aking tablet na hinila sa ulunan ko. So ang ginawa ko, pinilit itong kaliwa. Okay. Pag ganyan ko, lumagatik. First the Lord, sabi ko, hallelujah. Yung paglagatik na, ramdam ko yung kirotini, tumatakbo. Papunta dito. Pagdating dito sa aking dibdib, ay akala ko mamamatay na talaga. Nahirap ako humingi. Baba ako sa aking higaan, gapang ako. Punta ako sa kusina, gusto kong uminom ng mainit na tubig. Hirap ako talagang, grabe. Umiyak ako, sabi ko sa aking panalangin, Lord, ano ang pagkukulang ko? Bakit ako ganito? Ano lang sumakit?
Wala. Sabi ko, ay, mali, hindi pala tama. Kaya sa atin, pagdating na may problema tayo, huwag natin tanungin ang Diyos. Lord, bakit lingkod man ako? Lord, attender ako, bakit nakaranas ako ng ganito? Huwag natin tanungin ang Diyos. Ang tanongin natin, sarili natin. Sarili natin ang ating tanongin. Ako noon, yun ang ano ko. So, alas 10 ng gabi, pagdating ng alas 11, sabi ko, Lord, kung ito na ang paraan para makita kita ng upaan. Sabi ko, Lord, yes, go, kunin mo na ako. Pero isip, hindi ako makapagsalita dahil maganyan ako. Hinahabol ko yung hininga ko dahil ang sakit ng dibdib ko parang ginaganon. So ngayon, naisip ko, gapang ako, papunta ako doon sa kwarto ko, kinuha ko yung aking cellphone. Nakadapa ako sa ganyan sahig. Nagpipix ako para sa choir. Yung isang choir na si Michael, malapit lang siguro from office, almost mga 30 meters lang ang layo. Naintindihan niya na ang salita doon sa dulo, dito. Yung D-T-O. Sabi niya, naano si Sir? Yun, mag-aalas 12 ng gabi. Labas siya. Motor siya pagdating ko. Kita niya ko, gumugulong ako sa worship area. Takbo siya. Pero ang motor nakatumbay. Sir, anong nangyari sa'yo? Hindi ako makapagsalita. Kita niya talagang hirap. Binuhat niya ako. Dinala niya ako doon sa sala. Pagdala sa sala, pinadapa niya ako. Sir, sabi niya, inaano niya yung likod ko. Tapos, kung kinuha ng cellphone, tinatawagan niya yung mga council at saka yung mga choir. Then nung maraman nila, ay alas 12 ng hating gabi, talagang mahigpit ang ano doon. Takmuhan sila doon, pagdating nila, so talagang, ay gusto nilang dalhin ako sa ospital. Sabi ko, ayaw ko. Sabi ko, kaya ko ito. Sabi naman ng council, Sir, huwag nang matigas ang ulo. Kailangan dalhin ka namin sa ospital. Sabi ko, ayaw ko. Yung time na yun, hindi ako pumayag. Basta nakita nila, hirap ako huminga. Pero dumating ang time kasi habang nag-uusap kami, yung mind ko nagpipray talaga. Dahil alam ko, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, sa gitna ng mga mabibigat na pagsubok, kailanman hindi ka na iiwanan. Hindi ka iiwanan. Bakit? Pangako niya yan. Kaya kung ang atin pong spiritual na buhay ay hindi napapakain ng tama at hindi mapapakain ng ayon sa kalooban ng Diyos, laglag tayo. Dahil ang pagsubok na dumarating sa buhay natin, tandaan natin, may pagsubok na maliit. May pagsubok na katamtaman. May pagsubok na malaki. Kapag ang ating pong spiritual, hindi natin mapapakain ng maayos ng salita ng Diyos, kapatid, diyan tayo natatalo. Natatalo tayo. Kahit maliit na problema, dumarating sa buhay natin, hirap tayo. Kumisan, yung maliit na problemang iyan, yan ang nagpapaiyak sa atin. Kumisan, yung katamtaman na problemang iyan, yan ang nagpapalayo sa ating paglilingkod. Kuminsan, yung malaking problema dumating sa atin, yan, lumalayo na tayo, lumalabas na tayo sa gawain. Bakit? Kasi yung ating spiritual mind, hindi napapakain ng maayos ng salita ng Diyos. Kapatid, ang salita ng Diyos kahit saan napapakinggan natin. Ano ang dapat gawin? Sa buhay natin magbigay tayo. Pagbigayan natin para ang salita ng Diyos sa lahat ng sandali napapakain natin ang ating spiritual. Hindi lang yung makikinig tayo pagdating ng fellowship. Ay ako nung Lunes, nung tinakil yan ng Bishop Bacani,
suntok dito, suntok sa likod, bumbong dito. Halos lahat ng katawan ko. Bakit? Ay lahat tumatama sa akin. Sa totoo lang, inamin ko talaga na, Bishop, ako, tamad magbigay ng salita ng Diyos. Bakit? Nananalig ako sa knowledge. Wala ka lang maidudulot yung ating knowledge sa ating pananampalataya. Pero kung ang lahat ng bagay iasa natin sa salita ng Diyos, habang nagmimilay tayo sa salita ng Diyos, kahit tayo'y naglalaba, kahit nagwawalis tayo, naglilinis ng loob ng bahay, kung tayo ay laging nagmimilay ng salita ng Diyos, kapatid, diyan natin na-express sa Panginoong Diyos na ang salita ay lagi natin pinapakain sa ating spiritual na buhay. Amen. Kaya mga kapatid ko, tandaan natin, sa ating pananampalataya, huwag natin hayaan na ang ating spiritual ay mapuputulan. May mga paraan. Sabi nga ng ating kasama nung Uwibis, dahil pumunta ako doon sa isang area na nasasakupan ko. Ay hindi ko alam na siya palang preacher doon. Sabi sa akin, oh, Brother Boy, sabi niya, wala ka bang hayop? Tapos sir, paragahin ko lang. Kasi ang hayop ko, totopor. Ah, ganun ba? Sabi niya. Sabi, binilok pa nga niya ako. Gusto mo, ikaw na lang tumayo dito. Sabi ko, sir, wag. Alam niyo, sa totoo lang, lahat, hindi lahat ng atinder, hindi lahat ng hinirang ng Diyos tapat. Hindi lahat. Mayroon dyan. Kapag once na nagkamali ka, ang pagkakamali ng Diyos ang maging susi ng daan para imantis ka sa iyong kapwa. Hindi dapat. Ang naglilingkod, pag yan ang karakter, ang Diyos na hindi natin nakikita, nalulungkot na nakatingin sa iyo. Ang gusto ng Diyos, sabi sa banal na kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibigin mo ng buong puso. Ang sabi ko nga, ay Brad, ibigin mo ng buong puso, ay paano yung kaaway mo? Kaya nga sinabi ng Diyos ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kahit kaaway mo yan. Kung ikaw ay punong-puno, busog lagi ang iyong spiritual sa pagkain ng salita ng Diyos, kaya mong gawin yan. Hindi masabing, hindi ko kaya gawin. Kaya mong gawin yan. Why? Ako naranasan ko yan. Katabi ko lang. Halos pamilya kaaway ko. Pero dahil tinawag ako ng Diyos, pumunta ako, lumuhod ako sa harapan nila, umiyak ako. Patawarin na ninyo ako. Kapag hindi ninyo ako pinatawad, at pinatawad ko rin kayo, hindi ninyo ako pinatawad at hindi ko rin kayo pinatawad, hindi kayo makakaahon sa hirap na dulot ng nakadala ng Diyos sa atin. Pero nung akapin nila ako, mga kapatid, nag-akapan kami. Umiyak ako din. Inamin ko, mali ako. Nung ako'y lumabas sa kanilang tahanan, paglingon ko sa kanila, umiiyak sila. Sabi ko sa kanila, nung tinaas ko yung kamay, ang pagpapala ng Diyos darating sa buhay natin. Yeah. Ano ang nangyari? After 1 month, yung asawa niya, tinawag sa simbahan. Sipin niya. Sabi ko, kung hindi tayo magpatawaran, hindi tayo pagpapalain.
Kaya tayo mga kapatid, ano man ang nakita natin sa ating kapwa, ibigin mo. Huwag mo, sa totoo lang, ang Diyos natin pinaglilingkuran. Maniwala kayo sa hindi. Laging nariyan yan katabi natin. Laging nakikinig yan sa sinasabi ng ating isip at puso. Hindi nyo napapansin na kuminsan mayroon kayong bagay na gusto ninyong gawin. Hindi nyo napapansin. Nagugulat kayo. Yung bagay na gusto ninyong gawin, nagagawa niyo bagay. Bakit? Kasi alam ng Diyos na ang bagay na yun, ito lang naman. Kaya tanda natin lahat kayang gawin ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid ko, umubir na ako ng 10 minutes. Pasensya na po kayo. Okay, so tandaan natin mga kapatid, sa ating paglilingkod, ito lang maiwan ko sa inyo. Ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, ano man po ang ginawa natin na kabutihan sa ating paglilingkod, maliit man yan o malaki, hindi yan nakakalimutan ni Yahweh El Shaddai. Okay? So sa gabi ito, yan po ang ating pinagliliyayan, yung tinapay, pagkain ng tinapay ng Diyos. So, ang Panginoong Hesus, ikaw ang tinapay ng buhay. Tulungan mo po kami sa aming mga problema. At kami lalapit sa iyo. Sa paglapit namin sa iyo, Jacqueline, tutugunin mo ang aming problema. Okay? May prayer request pa kayo? Labas ng prayer request nyo, pati yung daladalahan, magsitayo na po tayo. Habang inaawit ng ating mga kapatid, ang awiting kay Kristo lang, tiwala. Agapin natin ang ating mga daladalahan sapagkat sa sandaling ito, ano man ang laman ng iyong daladalahan na yan, ang Diyos na hindi natin nakikita, kaya niyang pagpalain ang bagay na yan. Agapin ninyo ang inyong mga daladalahan kasama ang inyong prayer request. Sapagkat ang lahat ng bagay kay Kristo lang ating matatagpuan. Kaluwalhatian ko.
Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, Aking lakas. aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Aming Amang nasa langit, Yahweh sa daigdig. Narito po ang iyong bayan. Hawak-hawak nila ng kanilang mga kamay, angkap-angkap nila ang kanilang mga bag. Ano man ang laman ng bag na ito, O Diyos, bigyan mo ito ng kapangyarihan. Mga larawan ng kanilang mahal sa buhay, mga papilis, mga gamot, langis, tubig o asin, anumang bagay sa loob ng bag na ito, O Diyos. Bigyan mo po ito ng kapangyarihan upang magamit namin sa kapanahunan. Panginoon, narito po ang kanilang prayer request. Ano man po ang naisulat nila sa kapirasong papel nito, sa kanilang kahilingan. Dahil ikaw ang may sabi, O Diyos, talastas mo ang laman ng aming isip at puso. Sa bawat pintig ng puso namin ay naririnig mo, O Diyos, ang aming pangungusap. Panginoon, nariyan sa kapirasong papel ang kanilang kahilingan na kung saan, O Diyos, ay bigyan tugunin mo ang kanilang kahilingan na kung saan, O Diyos, ang mga financial blessing at material blessing ay makarating sa kanilang mga buhay. Lalo tigit sa lahat, O Diyos, na kung saan ang kanilang prayer request ay magkaroon ng kalakasan ang kanilang buhay sapagkat mayroon mang karamdaman. Ang karamdamang iyan, O Diyos, sa pamamagitan ng salita ngayong gabi na ipinakain mo sa aming espiritual na buhay ay magkaroon ng kagalingan. Ama, pagpalain mo po ang mga nakasulat sa kanilang prayer request nito. Ano man po ang nakalagay diyan na kung saan ay gusto nilang umahon ang kanilang buhay, Lord, bigyan mo ng pag-asa. Bigyan mo po sila ng katugunan, lalo tigit sa lahat ang pangangailangan namin sa araw-araw. Lord, ikaw ang Diyos na aming inaasahan. Ikaw ang Diyos na provider sa lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na laging nagbibigay tagumpay sa amin. Kaya Panginoon, sa gabi nito, dalangin ko na abutin mo ng iyong mapagpalang kamay ang bawat isang tumugon sa iyong panawagan sa lugar na ito. Dalangin ko, Lord, ay patuloy mong bigyan ng kapangyarihan ang bawat isang narito. Sa aming pag-uwi, dala-dala namin ang tagumpay at ang kabusugan ng iyong banal na salita. Lord, sa iyo namin inaasa ang lahat. Pagpalain ang hinirang mong manggagawa sa dakong ito, ang coordinator, assistant secretary, ministry, mga choirs, instrumentalists. Lord, bigyan mo sila ng divine protection, divine guidance sa kanilang paglilingkod. Sapagkat naglilingkod sila, O Diyos, dahil sa iyong salita. Naglilingkod sila, O Diyos, dahil hindi sa kanilang pangarap. Naglilingkod sila dahil tinawag mo sila at pinangakuan mo sila na hindi mo sila pababayaan. Lord, dalangin ko na ang biyayang ibinigay mo sa mga lingkod ng Diyos na tinawag mo, iparanas mo rin, Panginoon, sa mga lingkod mong tiniran sa lugar nito na St. Vicente Ferrer Chapel. Lord, narito ka every Friday. Narito ka every day. Narito ka sa aming puso sa lahat ng oras. Kaya Panginoon, naniniwala ako at nananalig ako sa gabi ito na kailanman hindi mo kami bibiguin. Kaya salamat, O Lord, sa gabi nito. Patuloy mo silang pagpalain ang kanilang buhay, ang kanilang kinabubuhay, at higit sa lahat, ang kanilang buhay, O Diyos, ingatan mo sa iyong mapagpalang pagpapalala. Nawa sa aming paglalakbay pa ulit, ang tagumpay ay aming maranasan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng ito ay aming dalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo.
aming atal. 15 is totally full. Sige po, palakpakan natin na malakas ang buhay ng Diyos. Ayan. Maraming po salamat sa ating kapatid, Brother Boy. Ayan. At announcement lamang po, sa araw ng bukas at sa Tuesday, ang ating family appointment with Yahweh El Shaddai sa Humble Business Park, Parañaque. At every Sunday po, meron po tayong misa dito ay sa may chapel po. Ayan. Alas 8 po ng... sa may court. Sa may court, alas 8 ng umaga. Ayan. Ano, may iba pa po ba kayong ano?